바라보는 시간 되게 하여 주옵소서. Lord, may you guide this time to only look to our you. 어떤 것보다 또 어떤 능력보다 더 큰 능력이신 그리스도가 보여지는 시간 되게 하여 주옵소서. May you guide this time so that we may only see Jesus Christ, who has the greatest power than anyone. 우리 안에 있는 모든 문제와 어려움, 아무것도 문제 아닐 정도로 크신 주님 보여지는 시간 되게 하여 주옵소서. Through this time, may we only see our Lord, who is great, who is the most powerful God, that nothing is a problem to us. 감사드립니다. 예수 그리스도 이름으로 기도드리옵나이다. With all our thanksgiving, this is our prayer in the name of Jesus Christ. 자, 오늘 제목은 떠내려가지 말라. So ang title po ng ating mensahe ngayon is Do not drift away the greatness of our salvation. 이것이 큰 구원. 두 가지 제목에 오늘 하나님이 주시고자 하는 마음이 다 있습니다. So mula po sa ating title, nandito po ang lahat ng kalooban ng Diyos kung ano yung gusto niya bibigay sa atin ngayon. 자, 오늘 함께 신앙 고백하겠습니다. So let us confess our faith. Jesus is Lord, the Son of the living God. 사랑하는 우리 성도 여러분, 오늘 최고의 은혜 받는 시간 되시기 바랍니다. So lahat po ng ating loving church members, ang pumasok po na you will receive the greatest grace through our message today. 하루 종일 얼마나 힘들게 일하고 쉬고 싶은데 눈 달려오셨습니까? So alam namin po, lahat tayo pagod po umigo and we want to go take a rest, pero nandito po kayo ngayon. 그래서 정말 오히려 하루의 피로가 사라지고 세상에서 맛볼 수 없는 하나님의 은혜를 체험하는 시간 되시기 바랍니다. Kaya umasok po na wala yung lahat ng pagod natin sa magitan ng ating oras ngayon at maranasan po natin ang tunay na kapayapaan mula sa mensahe. 하나님이 여러분 부르신 이유가 힘없고 능력받으라고 부르셨습니다. So ang dahilan na tinawagan kayo ng Diyos sa lugar na ito is to receive the strength and receive the healing. 이 자리에 우리 기도할 때 하나님께 예배드릴 때 세상에서 얻을 수 없는 힘을 얻는 시간입니다. So as we pray and as we worship, magkakaroon po tayo ng strength na hindi maranasan natin mula sa mundo. 능력받고 응답받아야 또 세상을 살리고 현장을 살리죠. So we must receive this power and strength para maligtas natin po ang mundo na ito. 그런데 그게 우리가 받아야 될 은혜지만 하나님은 그거보다 더 중요한 걸 우리에게 주시길 원하십니다. Yan po yung grasya na gusto na ibibigay ng Diyos sa atin, pero may mas dakilang pagpapala na dinadala niya po para sa atin lahat. 능력받는 건 좋은데 우리 수준보다 조금 나은 게 능력이잖아요. So it is good to receive power kasi ito po yung power na mas dakila pa sa ano yung meron sa atin. 하나님 그 정도가 아니라 최고의 능력이신 그분을 우리에게 또 주시길 원하십니다. Pero ang Diyos hindi siya matatapos doon, kundi gusto niya po ibigay ang pinakadakilang Diyos na dakilang Diyos sa atin. 그분이 누구십니까? So sino po ba siya? 그리스도. He is Christ. 우리 금요일마다 히브리서를 배우는데요. 히브리서 보면 볼수록 딱 한 분만 나오면 됩니다. So doing Friday worship service, we are looking at the book of Hebrews, and as we look at this more and more, malalaman po natin ang lugar ni Kristo. 그분이 누구죠? So who is He? 그리스도. He is Christ. 네. 오늘 그리스도만 딱 붙잡으면 세상에 어떤 거 문제되지 않습니다. Kaya kapag ang Kristo lang po ang hawakan natin sa oras na ito, there is nothing that will become a problem to us. 왜냐면 그리스도 보면 그 사람은 기도하게 돼 있거든요. Bakit the one who look in Christ, sila po ay manalangin. 그리스도 보면 하나님의 사랑 체험하게 돼 있거든요. And if you look in Christ, maranasan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos. 그리스도 보면 세상에서 흔들리지 않고 믿음을 끝까지 지킬 수 있고. And when we look in Christ, hindi po tayo masasway sa mga bagay sa mundo na ito, but we can keep our faith. 오늘 모든 게 사람들도 그리스도만 남는 시간 되시기 바랍니다. Kaya kahit lahat po ay mawawala sa mundo na ngayon, pumasok po, only Christ will remain in you. 아니 모든 거 다 떠내려 보내고 오직 그리스도만 붙잡는 시간 되시기 바래요. Okay lang po na everything will drift away, pero ang Kristo lang po ang hawakan niyo sa oras na ito. 아멘. 아멘. 피곤하십니까? Pagod po ba kayo? Then let us grab hold of 내식을 Christ. 주시는 분을 체험해야 돼요. Kailangan po na natin maranasan ng ating Diyos who give us a new strength. 그래서 오늘 금요일은 무슨 또 시간입니다. So ano po ba yung ginagawa natin tuwing Friday? 성령님의 역사를 체험하는 시간. It is time to experience the work of the Holy Spirit. 그래서 성령님이 누구시냐? So who is that Holy Spirit? 인격이신 하나님. He is God who has the personality. 성령님이 우리가 체험돼야 하나님이 멀게 느껴지지 않아요. Dapat maranasan po natin ang Holy Spirit para hindi malayo ang Diyos mula sa atin. 그 성령님 때문에 말씀 들을 때 우리가 죄를 깨닫게 되고 회개하게 되고 죄사함을 요청을 받습니다. Dahil po sa banal na Espiritu na ito,
itong maunawa natin ang ating sariling kasalanan at we will repent on God. 똑같이 복음을 들어도 성령이 역사했을 때 우리가 거듭나고 새 생명을 얻는 거예요. Kaya kahit parehas na gospel at salvation na natanggap po natin, we must be born again para naranasan natin ang 그 kanyang 성령님이 우리가 함께하고 계시기 때문에 이 흑암 속에서도 우리는 하나님 나라를 누릴 수 있는 것입니다. At dahil tayo ay kasama ng banal na Espiritu, kahit sa gitna ng kadiliman, para makikita po natin ang liwanag. 그 성령님이 내 안에 역사하고 계시면 모든 우리 붙잡고 있고 매이고 있는 것에서 자유함을 얻는 것입니다. At kapag ang Holy Spirit po ang mahawak sa ating buhay, kahit tayo marami tayong iba't ibang mga temptation, we can keep our faith. 그래서 우리가 모든 응답받는 유일한 단 하나의 방법, Kaya the only unique way para tayo po ay hindi masustain. 성령 충만. It is the filling of the Holy Spirit. 금요 기도에는 성령님 내 안에서 충만하게 역사해 주시고 기도하는 시간입니다. Kaya po ating Friday prayer night, ito po ang oras na manalangin po tayo sa Diyos. Lord, please fill me with the Holy Spirit. 우리 수준, 우리 능력, 우리 그릇을 뛰어넘어야 돼요. Para i-overcome natin po ang ating sariling level, standard, and our vessel. 그 방법은 하나님의 역사하는 방법밖에 없어요. At isa lang po ang paraan nito, dapat pumilos ang ating Panginoon sa ating buhay. 그래서 성령 충만함을 받으라고 하나님은 마지막에 얘기하십니다. So ito po ang muling sinabi niya para tayo po ay puspos sa banal na Espiritu. 그래서 우리가 성령 충만을 받으면 삶이 인생이 바뀌잖아요. And when we are filled with the Holy Spirit, iba po, iba ang ating buhay. 그래서 여기까지 왔습니다. That's why we are here at this moment. 근데 오늘 히브리서를 통해서 하나님 우리에게 질문하세요. Pero ngayon, ito po ang tanong ng Diyos magitan ng Book of Hebrews. 이 받은 은혜를 어떻게 끝까지 유지할 것이냐? How are we going to maintain the faith that we have received? 이 은혜를 어떻게 끝까지 붙잡고 있을 수 있냐? How can we grab hold to this grace that is from the Lord? 왜 은혜 처음 받는 은혜 크게 받는 것보다 중요한 건 그 은혜를 유지하는 거예요. Dahil mas mahalaga po na i-maintain natin, i-keep natin po ang ating biyaya hanggang sa huli kahit sa pagtanggap ng maraming biyaya. 막 예수 믿고 구원받고 기뻐서 막 뜨겁게 뛰는 것보다 더 어려운 게 그 상태를 유지하는 거예요. Ano po ba yung mas mahirap pa sa sobrang burden po ang ating spirit because of this grace? It is to keep it continuously. 그 히브리서라는 주신 이유는 끝까지 변하지 않는 그 방법을 알려주십니다. Kaya ang dahilan na binigay ng Diyos sa mga ng Hebrews, it is to teach us kung paano pa natin i-maintain ang faith without changing. 하나님 주신 히브리서는 안 믿는 불신자에게 전도용으로 주시냐? Kaya ang Book of Hebrews, hindi niya po ito binigay bilang liham or reward para sa mga unbelievers. 예수님을 믿고 교회를 사랑하는 사람 우리에게 주신 말씀. Kundi ito po ang mensahe ng Diyos para sa akin na sa simbahan ng sumasampalataya sa Diyos. 말씀드릴 때 척하는 척하고 신앙생활 오래한 우리들에게 주신. Para po sa akin who live this walk of faith for a long time who understands immediately. 왜 예수님을 믿는 거는 변함이 없는데 이상하게 신앙생활 조금씩 변해가. Bakit po ba dahil ang ating pananampalataya sa Diyos ay parehas pero ang ating walk of faith ay unti-unting nababago? 여러분 오늘 이 예배 왔을 때 어떤 마음으로 오셨습니까? So ano po ba yung nasa puso nyo nung pumunta po kayo dito sa worship? 성전 안에 있는 왕이신 하나님을 뵙는 그 두렵고 떨리고 설레는 마음으로 오셨습니다. Pumunta po ba kayo dito with your emotions of fear and excitement at lahat po ng mga expectation na purihin nyo ang Diyos ng hari? 아니면 내 포지션 어쩔 수 없는 관계 또 목사님이 뭐라고 할까봐 그래서 오셨습니다. Or nandito po kayo dahil meron kayo sa inyong position, mga roles, or dahil sa mga relationship, or dahil ayaw nyo marinig ang salita mula kay pastor? 뭔가 이게 기도 생활 말씀으로 습관이 되고 또 의무처럼 되어버려요. So, unti-unting mga prayers, pakikinig sa salita ng Diyos, ito po ay naging obligasyon, or sometimes naging habits na. 제일 중요한 건 처음 받은 구원, 복음의 그 감격이 사라져요. Pero ang pinakamahalaga dito, nawala po ang pasasalamat sa kalikasan, sa gospel that we have received at the 그럼 first time. 우리에게 하나님 다시 주실 거예요. And once again, ito po ang binigay ng Diyos na mensahe sa atin. 하나님의 음성으로 오늘 말씀 들으신 거예요. So, sana makinig po kayo sa mensahe na yun pinatinig ng 하나님 Diyos. 뭐라고 하시냐? So, ano ba ang sinasabi ng Diyos? 능력 받아라, 너 잘해라 그러지 않고요. Hindi niya po sinabi sa akin, receive this power, do it well. 예수님을 다시 바라봐. Kundi sinabi ng Diyos, tumingin ka kay Jesus ulit. 네. 다른 거 하지 말고 열심히 하는 게 아니라 예수님을 다시 바라봐. So, hindi po tayo maggawa ng ibang bagay na masipag, kundi only look in Christ 이 again. 히브리서는 1장 1절부터 끝장까지 오직 예수님 얘기예요. Kaya ang Book of Hebrews, mula sa first chapter hanggang sa huli po, they only talk about Jesus Christ. 천사보다 더 크게.
Siya ay si Jesus na more superior than the angels. 모세 아론 같은 제사장보다 더 큰 예수. Or Jesus who is greater than Moses. 성전 하나님의 말씀 율법보다 더 큰 예수님. He is Jesus greater than Aaron or the temples or the law. 이 성경 이름이 뭐라고요? So ano po ba yung aklat po nito? 히브리서. So ang pangalan ng aklat na ito ay Hebrews. 이스라엘 유대인들의 첫 시작 그 사람은 뭐라고 해요? 히브리인이라고. So ano po ba yung unang tawag sa mga Israelites, mga Jews? They were the Hebrews. 그 하나님의 백성이라고 자부하는 그 사람들이 가장 소중하게 여기는 거. At yan naman ito yung pinakamahalaga para sa kanila who believe in Christ and who serve the Lord. 모세의 율법. Ito po yung the law of Moses. 목숨보다 더 소중한 성전. Or yung temple which is more important than their lives. 제사. Or yung mga sacrifice. 하나님 말씀을 전해준 천사. Or yung mga angels who sent out to share the 그렇게 word of 막 God. 소중하게 여기는 그 모든 것보다 더 소중한 예수 그리스도. Pero ito din ay mga mahalagang bagay para sa kanila, but what is more important than them, it is Jesus. 그래서 많은 제사제도 희생양을 얘기하면서 너희들이 지은 모든 수천 번의 제사보다 더 훌륭하고 높으신 예수 그리스도. So maraming beses sila iba't-ibang klaseng sacrifice or mga ibang worship point na mabanggit dito sa book of Hebrews, pero they always emphasize that Jesus is the most 그 important. 예수님이 가장 크심을 보여주는 책입니다. At ito din po yung aklat that shows that God is the greatest God. 오늘 우리의 문제, 우리의 어려운 가정 경제, 사람과의 관계, 우리 육신의 문제, 그보다 더 크신 예수님이 보여지는 축복의 시간 되시기를 축원드립니다. Kaya pumasok po na it will become a blessed time na mas nakila po si Jesus kaysa lahat ng mga problema na nangyayari sa ating buhay. 아멘. 예수님이 크게 보여야 기도가 되어진다. Dapat pinakadakila po si Jesus para maaari lumabas ang ating panalangin. 예수님이 진짜 크게 보여줘야 복음이면 끝이구나. 그게 믿어진다. Dapat pinakadakila po si Jesus sa ating buhay para so that we can believe that gospel is everything. 예수님이 보여져야 내 안에 성령님이 역사하고 그때 나는 살아. Dapat makita po natin si Jesus na ay pinakadakila sa ating buhay so that we can experience that Holy Spirit is working in us. 처음 내가 예수님을 만났을 때 복음 깨닫고 구원의 감사 감격이 있었을 때 그 첫사랑이 회복되는 시간 되시기를 축원드립니다. Kaya pumasok po na ito magiging oras na ma-restore niyo po ang inyong first love. Katulad na first time na narinig natin ang gospel and first time we receive the salvation. 그 말을 한 히브리에서 1절에 우리에게 뭐라고 말씀하고 계시냐? At ano bang sinabi ng Diyos sa first chapter of this Hebrews? 경고를 하는데 흘러 떠내려가게 하지 마라. Ito po ang warning niya sa atin na do not drift away. 아시죠? 히브리 그 당시 사람들은 예수 믿는다는 그 이유만으로 핍박받는 그런 시대였어요. So, di ba alam na natin po ang background of this Hebrews, ito po yung panahon na they were persecuted dahil sila ay naniniwala sa 예수 Diyos. 믿는다고 하면 핍박받고 숨겨내니까 숨어 카타콤에서 300년간 숨어 삽니다. Because they are persecuted at sila po ay mamatay nung sinabi nila, they believe in Jesus, kaya sila natago sa catacomb for 300 years. 무덤에서 태어나고 자라고 죽을 때까지 그게 몇 대가 되는 거예요. Kaya simula sila ay pinanganak hanggang sila ay mamatay, natulak po sila sa cave, and it was for ilang generations. 그런 사람들에게 믿음을 잃지 마라 그렇게 말하지 않고 Para sa mga tao na ganito, hindi niya sinabi, do not lose hope your faith. 왜 흘러 떠내려가지 마라 그런 말이에요. Kasi bakit sinabi kaya ng Diyos na do not drift away? 이 우리서 말씀 통해서 하나님이 주시는 음성 듣고 자유함을 얻으시기를 축원드립니다. Umasa po po na maranasan niyo po ang true freedom mula sa ating mensahe po sa Hebrews. 그래서 첫 번째 이렇게 큰 구원을 누려라. Kaya sinabi ng Diyos, first of all, enjoy the greatest salvation. 2장 첫 시작을 어떻게 시작하냐? 그러므로라고 시작. So, paano ba sinimula ng Diyos ang first verse of the chapter 2? It says, therefore. 그 말은 뭐냐? 분명히 앞에 있는 내용이 있으니까 그 잘 말하는 말이에요. Ano bang ibig sabihin nito? There is previous message before this, kaya makinig ka ng mahusay. 1장에 뭘 얘기했습니까? So, ano bang sinabi ni Jesus sa first chapter? 그리스도. He mentioned about Christ. 예수님이 누군지를 설명을 세밀하게 한 게 1장 내용이에요. So, ito po yung chapter 1 kung saan makikita po natin ang detailed explanation tungkol kay Kristo.
Kristo. 이거 기억나십니까? 1장 2절에 예수님은 누구신가? So naalala niyo po ba ano ang nakasulat sa 1st chapter verse 2? He is Jesus. 만물을 창조하신 하나님이시다. He is our creator, God who created the whole creation. 그가 하나님의 영광의 광채시다. And sabi niya, He is the radiance of the glory of God. 하나님 본체 그 형상 그 자체시다. And He is the exact imprint of His nature. 지금도 역사하시는데 말씀으로 모든 만물을 붙잡고 계시는 분이시다. And He is the one who upholds the universe by His word of His power. 우리들이 섬기는 천사가 경배하는 그분이시다. And He is the one, even the angels that you serve are serving Him. 하나님의 나라는 영원하시다. And the kingdom of God is eternal. 그리고 그는 영원히 변하지 않는 우리를 만드신 창조주시다. And He is the creator God that is unchanging. 1장 9절에 예수님에 대해서 아주 세밀하게 사실적으로 표현합니다. Kaya sa bawat verse na nakabanggit sa chapter 1, makita po natin kung sino talaga si Jesus. 근데 그 예수님이 누구십니까? And who is that Jesus? 어떻게 보면 만물의 찍기 같은 아무 보잘것없는 흠없이 우리를 위해 십자가에 달려 죽으신 우리의 구원자십니다. Maaari natin po sabihin na He is the salvation, the Savior, who will save us. Na tayo po mga katulad ng maliit na dumi na meron sa mundo. 그래서 히브리 미전은 우리에게 다시 재각성시켜줍니다. Kaya sa manita po ng book of Hebrews, they are reminding us again. 1절에 뭐라고 합니까? 우리가 들은 것을 더욱 간절히 삼가해야 된다. Ano bang nakasulat sa chapter 2 verse 1? Therefore, we must pay much closer attention to what we 뭐라고 have heard. 한다고요? 배교하지 말라 그러지 않으셨어요. Hindi niya po sinabi na huwag kayong magtalikod sa inyong pananampalataya. 흘러 떠내려가게 하지 마라. Kundi sinabi niya, huwag kayong mag-drift away. 왜 이 말을 하셨어요? Bakit kaya niya ito sinabi? 이건 치열한 영적 전쟁의 현장이에요. Dito sa gitna ng fearful spiritual battle. 이 목숨이 왔다 갔다 하는 그 순교의 현장에서 배신하지 마라 하지 않고 흘러 떠내려가게 하지 마라. Ito po yung field kung saan they are fighting their spiritual battle para i-keep nila kanilang faith. Pero bakit sinabi kaya ng Diyos, do not drift away? 영적 상태와 영적 현장을 말해주고 있어요. He is talking about the spiritual state and spiritual field. 여러분 파도에 바다에서 배를 한번 생각해요. So ngayon, i-imagine po natin ang isang ship na sa gitna ng dagat. 그 배는 어떻게 합니까? 정박할 때 정박 머물러 있을 때 닻에 내려놓아야지 그게 흔들거리지 않아요. So kapag gusto niya po mag-stay in the middle of the sea, syempre kailangan niya ibaba ang kanilang anchor para hindi gagalaw ang kanilang 근데 ship. 그거 안 되면 그냥 그 자리에 있는 것 같은데 해류에 따라서 흘러가게 돼 있어요. Pero kapag wala silang anchor na nakalagay sa baba, then they will just follow to the waves na meron sa sea. 우리 영적인 신앙생활도 마찬가지예요. Parehas din po ang ating walk of faith sa 우리 Espiritu. 배가 아무리 있어도 영적인 닻에 내려놓지 그리스도의 반석에 닻에 내려놓지 않으면 배가 흘러가는 거예요. Kahit meron po tayong barko sa gitna ng dagat, kapag hindi natin nilagay ang anchor natin sa bato na si Yesu Cristo, we will just drift away its way by the sea. 이게 조금씩 흘러가니까 모르는 거예요. Pero hindi natin siya ma-recognize or notice kasi unti-unti siya nag-drift away. 오늘 우리 신앙생활도 마찬가지예요. Parehas din po sa ating walk of faith. 하루아침에 예수님을 배신하지 않아요. They will never betray Jesus Christ suddenly on one day. 근데 조금씩 그날은 모르는데 지나고 나면은 많이 떠나가 있어요. So hindi nila nalaman ito sa araw na yan, but kung naman nila, they're continuously more and more lumayo po sila mula sa Diyos. 옛날에는 기도하는 시간이 제일 편하고 행복했는데 기도 시간이 점점 멀어져. Kaya dati ang prayer time, ito yung pinakamasayang oras para sa kanila, but they are trying to get rid of this prayer time. 옛날에 막 오늘의 양식, 생명의 양식 말씀이 안 먹어도 배가 안 고파. Kaya in the past, hindi ka magutom kahit palagi ka na bubusog dahil you have this spiritual bread. 처음에는 와서 예배 드리러 와서 앉아만 있어 눈물이 나고 애들 찬양하는 소리 들으면 막 가슴이 쳤는데 지금은 왜 저렇게 음정이 왜 저래? 박자가 왜 저래? 포커스가 틀어져. Kaya at first, in the past, kahit nakaupo lang po sila dito sa worship hall, nag-worship, nakikinig sa praise, they are so touched, umiiyak sila, nagpapasalamat sa Diyos, pero iba na yung focus nila. They are noticing the little mistakes of the worship. 십자가가 없지만 옛날에 십자가 보면 내가 저기 달려 있었는데 왜 예수님이 나를 위해 달리십니까? So kahit wala po nakalagay na cross, we always imagine, dapat ako yung nakalagay doon sa cross. 근데 지금 십자가 보면 왜 저 따라가지?
틀어졌네. Pero ngayon, kapag may nakita po tayo ng isang cross sa simbahan, we will see, bakit kaya nila ito nilagay dito? 익숙해지는 거예요. So we are getting used to it. 본질과 그 내용은 사라지고 겉의 형식과 보여지는 것만 보여집니다. Nawawala po ang essence, ang core message nito, kundi nasasanay lang tayo sa paulit-ulit na 예수님은 그리스도 절대 부인하지 않는데 예수님 있는 감격이 사라져요. We never deny about Jesus Christ, pero wala din tayo pasasalamat sa katotohanan na ito. 기도하는데 기쁨과 막 감사가 아니라 기도하면 기쁨. So we are also praying, pero hindi yung pasasalamat ang lumalabas sa bibig natin, kundi lalong pagod na tayo. 이 예배 자리까지 힘들게 왔는데 하고 예배 드리고 기도하고 나왔는데 아무런 감동이 So pagod din kayo, pagod na dito sa worship place, pero wala din kayong bagong lakas pagkatapos ng worship. 왜 그렇습니까? So bakit kaya ito nangyayari sa atin? 조금씩 배가 떠나요. Because little by little, we are drifting away. 이 단체 내려놓지 않으니까 Dahil hindi natin nilagay ang ating anchor sa Diyos. 사단은 우리를 그런 우리 너무 잘하기 때문에 그걸 이용하는 At dahil si Satanas, kilala niya po tayo, that's why he is using this. 한순간에 우리를 무너뜨리지 않습니다. Hindi po suddenly one day at once, kinasap niya tayo. 조금씩 예수님은 작게 보이고 세상은 점점 커지게 Kundi little by little, tayo ay si Jesus ay pinakamaliit sa ating buhay at yung mundo ang pinakamalaki. 예수님 믿습니다. 근데 돈들이 Sinasabi natin na I believe in Jesus, pero we are always tumalikod 예수님 tayo sa 나의 Kanya. 모든 죄를 용서해 주셨습니다. 근데 죄는 절대 용서할 수 없어요. Sinasabi natin, Jesus, binibigay ko sa forgiveness sa ating lahat, pero I cannot forgive that man. 중요한 거 본질적인 거는 인정하게 해. So, hinahayaan niya po tayo mag-acknowledge sa lahat ng mga essence. 조그만 거, 서론적인 거, 개인적인 거 가지고 여기에 집중하게 해서 본질 가르치게. Pero ginagamit niya po yung mga introduction, yung mga formality, para dito tayo mag-focus instead of the essence. 그리고 우리 현실이에요. So, yan po yung reality natin. 그래서 오늘 이 하나님의 우리를 너무 잘 아시는 하나님 우리에게 뭐라고 하십니까? So, ano bang sinabi ng Diyos who knows us already? 어떻게 네가 그럴 수가 있어? Hindi niya po sinabi sa atin, how dare you, na 내가 ginawa mo 너를 yun 위해 sa akin. 죽었는데 I died for you. 그러지 않으시고 Hindi ito po ang sinabi niya. 예수님 다시 가라. Ba sinabi niya sa atin, tumingin ka muli kay Jesus. 얼마나 힘드냐? How tired are 널 you? 힘들고 네 힘으로 할 수 없는 거 알아. I know that you're tired and it is difficult for you. 그거 그대로 인정하고 예수님 가라. But just honestly admit it and just look at Jesus again. 그래서 떠내려가게 하지 마라. Kaya sinabi ng Diyos, do not let it drift away. 보고 깨달은 거예요. So all we have to do is realize, understand the salvation. 그리고 나서 뭐라고 하십니까? At ano bang sinabi ng Diyos? 같이 열심히 밖에서 열심히 와 그러지 않으시고 Hindi niya po sinabi sa akin na magsimpang ka para bumalik ka sa akin. 그 어마어마한 큰 구원을 받아. Kundi sinabi niya, tumingin ka sa pinakadakilang kaligtasan na ito. 우리 뭐 하는 게 아니라 할 수도 없어. So we are not doing something dahil hindi naman tayo magagawa 해도 nito. 소용없어. And it is useless if we 그래서 다 try. 해놓으셨어요. Because God has finished everything. 그냥 바라보고 So all we have to do is look toward 하나님을 Him. 원하시는 Yan po ang gusto ng Diyos. 그리고 우리의 믿음. Ito po ang ating faith. 2절 3절을 볼까요? Tingnan natin po ang verse 2 and 3. 천사들을 통하여 하신 말씀이 견고하게 되어 모든 범죄함과 순종하지 않는 공정한 복음을 받았거든. 우리가 이같이 큰 구원을 등한히 여기면 어찌 그 복음을 피하리요. 이 구원은 처음에 주로 말씀하신 들은 바를 자들이 우리에게 확증하신 바입니다. Sinabi ng Diyos, for since the message declared by angels proved to be reliable, and every transgression or disobedience receive a just retribution, how shall we escape if we neglect such a great salvation? It was declared at first by the Lord, and it was attested to us by those who heard. 무슨 말이냐? Ano bang ibig sabihin nito? 그들이 천사를 숭배했다는 거잖아요. 그 당시 믿는 사람들이 유대인들이. Di ba po yung mga Jews who believe in God sa panahon na yan, they praise the angels. 그리고 숭배, 우상 숭배처럼 하는 게 아니라 귀한 부분이었다. Hindi po yung mga idol worshiping, yung idolatry, kundi inisip nila po yung mga anghel ay very precious. 그 구원 통해 하나님의 말씀이 전달되어 왔습니다. Dahil hinahayag po ang salita ng Diyos, manitan ng mga anghel. 말씀 너무 중요하니까 10%만 그 사람들도 존귀하게 여기고 Dahil napakahalaga ang salita ng Diyos, kaya the one, the servant who are sharing the message itself ay hindi mahalaga. 근데 그 천사가 준 말씀에 뭐라고 했냐? Pero ano ba yung nakasulat, ano ba yung kasama sa salita? 그 말씀이 뭐라고 So 했냐? ano po ba yung salita na nihayag ng mga anghel? 묻고
That was the law. 그 뭐 율법에 10계명을 주면서 살인하지 마라, 거짓 증거하지 마라 하면서 그 법을 줬잖아요. So ang binigay nila po yung kautusan kung saan nakasulat po ang Ten Commandments, do not murder, do not betray. 그 말씀에 범죄하고 말씀에 순종하지 않는 사람은 어떻게 돌로 쳐서 죽어라. Ano po yung nangyari sa mga tao who disobeyed to this law? They were dead, or they are died. 너는 죄인다 그 알려주는 율법만 안 지켜도 이렇게 대가를 심판을 확실하게 받았는데 So kahit hindi na po sila sumunod sa kautusan na nakasulat doon, they received the just punishment. 하물며 이렇게 큰 구원을 받은 사람이 그걸 무시하면 너희들이 받을 공이 얼마나 크겠냐. Kahit sa kautusan ganito kalaki ang punishment nila, how much kaya sa salvation sa mga salita ng Diyos kapag hindi tayo sumunod 이 dito? 구원이 어떤 구원이냐? Anong klaseng salvation ba ito? 처음에 주로 말씀하신 말을 들은 자들이 우리에게 확증한 말이에요. So it is the salvation which was first announced by the Lord, was confirmed to us by those who heard it. 그 증인들을 통해 목숨 걸고 바친 복음이란 말이에요. 예수 그리스도. Ibig sabihin ng salvation na ito, it is Jesus Christ, the gospel, that was testified, that was shared sa mga saksi sa panahon niya. 천사들이 주는 말씀에 능력이 있는데 천지를 지으신 창조주 하나님이 하신 구원은 얼마나 큰 능력이 있겠냐. So may kapangyarihan din po sa mga kautusan na inihayag ng mga anghel sa panahon na yan, pero how much more kaya sa kalikasan na binigay ng Diyos 그래서 mismo? 뭐라고요? 이렇게 큰 구원이에요. So ano bang sinabi ng Diyos? Ang pinakalaki ng kalikasan 그래 ito. 힘이 나왔을 때 한번 우리가 좀 묵상을 해봐요. So we have to meditate about this message. 너무너무 익숙하고 너무너무 그냥 쉽게 가치 없게 느껴져요. So sometimes sobrang familiar na po tayo. We are very used to it, kaya it seems like meaningless and 우리는 worthless. 1분만 숨 들이쉬지 않으면 죽는데 하도 공기가 주변에 많으니까 공짜니까 소중함을 모르지. Tayo po bilang tao, kapag wala tayong oxygen, even for 1 minute, mamatay tayo agad. But we think it is very natural at wala lang kasi we can use it anytime. 나를 위해 십자가 죽으시고 부활하신 예수 그리스도가 귀한 분인 거 알면서 너무 익숙해져 있어. Kaya alam natin sa ating ulo na si Jesus Cristo, He is our Savior, na napagdakilang Diyos, pero we are already used to that fact. 그래서 너 똑바로 살아. 그게 율법적으로 하지 않으시고. Kaya hindi po lumapit si Jesus gamit ng kautusan to teach us we must live well. 예수님을 봐. Kundi sinabi niya lang po sa atin, look in Christ again. 예수님이 어떤 분인지 큰 구원을 한번 인정합니다. Once again, enjoy the greatest fact and the truth kung paano nagkila ba si Jesus ngayon. 천사가 준 그 율법은 죄를 지적하는 역할을 해주는 영향을 주는데 Kahit yung kautusan na dinala ng mga anghel, dito po ay malaking influence sa mga tao to punish others. 예수님은 그 죄 자체를 없애주셨어요. Pero si Jesus, italis niya po ang kasalanan na yan mismo. 그 율법에 명한 제사는 끝도 없이 이게 제사를 치러서 희생을 해야 되는데 Kapag ito po ang sacrifice mula sa kautusan na yan, they have to continuously give the new sacrifice and offering. 예수님은 단번에 영원히 그 제사를 한 번에 없애주셨어요. Pero si Jesus, tinapos niya po babinagsan niya ang lahat ng mga sacrifice and offering by Himself. At 그 once. 율법은 너는 죄인이야 하면서 하나님 함께 서 있게 들어오지 못하게 했는데 At ang kautusan na ito, sinabi niya sa atin na ako ang isang makasalanan at tumayo tayo sa labas ng 예수님은 Diyos. 죄인 우리를 받아주시고 하나님 자녀로 안으시고 Para our Jesus, He embraced us at tinanggap niya po tayo sa loob ng Diyos. 그 율법 때문에 우리 죄인이라 하는 두려워하고 떨어올 수밖에 없는데 Kapag ito ay kautusan, tayo ay palagi natatakot sa presensya ng Diyos. 예수님은 우리를 하나님께 아버지라 부르게 만들어주셨어요. Pero ating Jesus, hinayaan niya po tayo tawagin ng ating Diyos bilang Ama, the Father. 그래서 우리는 하나님께 나가고 싶어도 하나님은 우리 사이에 희생을 딱 맡겨갖고 나갈 수 없는 거예요. Kaya gamit ng kautusan, hindi po tayo makalapit sa Diyos because of this faith. 예수님이 자신이 친히 몸을 찢으셔갖고 우리가 하나님께 나갈 수 있는 길을 새롭고 사는 길을 만들어주셨어요. But for Jesus, pinunit niya po ang kanilang sariling katawan upang ibigay ang bagong daanan patungo sa 하나님 Diyos. 말씀이 율법은 천사를 통해서 전달되었죠. Kaya ang kautusan, ito po ay nahayag sa magitan ng mga anghel. 복음은 하나님 자신이 친히 우리에게 가져다 주셨어요. Pero ang gospel, ang Diyos po mismo ang lumapit sa ating upang ibahayag ang kanyang salita. 사랑하는 성도 여러분, 이게 큰
구원입니다. Kaya lalo ng mga loving church members, ito po ang pinakadakilang kaligtasan. 그래서 뭐라고 하냐, 이렇게 큰 구원을 우리가 등한히 여기면 어떻게 됩니까? Kaya ano po bang sinabi sa Hebrews, how should we escape if we neglect a such great salvation? 우리가 많은 사람 복음을 안 믿고 대적하는 게 큰 문제잖아요. Kaya ito po ang malaking problema kapag in-neglect natin po ang gospel. 불신자한테 너 그렇게 살면 너 지옥 가 범주잖아요. Di ba po, tinitwerten natin ng mga believers, if you don't believe in God, you will go to hell. 때로는 그거보다 복음을 알고 믿으면서도 너무 가볍게 여기는 익숙하게 여기는 게 더 큰 문제일 수가 있어요. But sometimes mas katakot po na iniisip natin na maliit lang at magaan lang ang gospel na i-enjoy natin araw-araw. 네, 십자가의 사랑을 알면서 감격하지 않아요. Bakit po ba? Dahil we know the cross pero wala tayong pasasalamat doon. 구원을 날마다 감사하다고 하는 진정한 감사가 없어요. And we always proclaim the salvation, the gospel, pero wala po tayong tunay na pasasalamat. 예배 드리지만 예배 드리는 그 마음이 하나님 없이 그냥 나의 몸따를 드리는 거예요. At tayo po ay nagbibigay ng worship sa Diyos, pero wala ang tunay na Diyos at walang pag-ibig sa Kanya. 그래서 떠내려가지 마라. That's why sinabi ng Diyos sa atin, do not drift away. 어느 순간 내 안에 예수님이 너무 좋으신 분인데 익숙해져 있고 당연하게 여겨져요. Because suddenly one day, si Jesus, He is a good God for us, pero siya ay wala lang. 그래서 오늘 히브리서를 통해서 1절, 2절, 3절을 통해서 하나님 우리에게 말씀하십니다. Kaya ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin, nakita ng verse 1 to 3 of this chapter 2. 이렇게 기도하라고. So ito po pa, ito daw po ang paraan upang tayo'y manalangin sa 아주 Diyos. 모르게 하나님과의 첫사랑을 잃어버렸어요. Panginoon, nawala po din po ang aking first love with you. 큰 구원의 그 진가를 다시 보고 예수님의 첫사랑을 회복했어요. May I see the true value of this salvation at saan bumalik po ako sa Diyos. 이걸 회복되는 게 우리가 능력받는 것보다 더 중요하고 가치 있다. Kaya restoring this faith, yan po ang mas valuable at mas worth it kaysa anong ginagawa natin sa 근데 mundo. 오늘 우리가 기도할 때 성령님이 우리 대신 탄식함으로 하나님께 중보를 해주십니다. That's why as we pray today, ang ating banal na Espiritu, siya po yung magbigay ng putong hininga at manalangin para sa atin. 그때 우리 마음에 하나님의 그 은혜와 사랑 다시 느끼면 첫사랑의 축복을 또 누립니다. At kapag bumalik po na restore sa atin ang true first love toward Jesus, pasasalamat sa kanyang kaligtasan, para nasa natin po ang tunay na pagpapalang Diyos. 제가 응답받는 시간을 기대하시고 기도로 하나님께 달려가는 저와 여러분의 집에 축원합니다. Kaya pinapalo ko po kayo lahat para sa kanina ng oras na ito, asahan natin po ang tunay na pagpapala, ang tunay na pananampalataya sa ating Diyos. 자, 그럼 두 번째, 성령님은 왜 이 복음을 증언하십니까? And second, why the Holy Spirit proclaims this gospel? Holy Spirit glorifies Christ. So it is written here, the Holy Spirit glorifies Christ. 4절에 뭐라고 했냐면 Ano bang nakasulat sa verse 4? 하나님도 표적들과 기사들과 여러 가지 능력과 그 자기 뜻에 따라 성령이 나누어 주신 것으로서 그들과 함께 증언하셨습니다. Nakasulat po dito na pinatunayan din ito ng Diyos sa magitan ng mga kahangamang tanda at ng iba't ibang himala. 하나님이 이 복음을 증언하는 거, 확증하고 막 변호하는 거. So ito ibig sabihin ang Diyos, siya po yung nanghayag sa gospel at himala na ito. 표적, 기사, 심지어 성령님도 그걸 가지고 예수 그리스도의 복음을 증언하는 So nandito po ang kahangamang tanda at yung mga iba't ibang himala, and even the Holy Spirit is declaring this. 우리 복음이 부족해서 성령님이 역사하시는 거예요. Hindi po ang banal na Espiritu nag-distribute ng salita ng Diyos dahil nakulangan po tayo sa 복음을 kalikasan. 증거해도 우리 영안이 가려져 있어요. So kahit even though we proclaim the gospel sa mga maraming tao, still nakatakpan pa rin ito. 그러니까 예수가 우리의 복음이고 능력임을 보지를 못해요. Kaya dahil nakatakpan ng aking mata, hindi na rin makikita po na si Jesus siya ang ating kapangyarihan, siya yung himala natin. 성령님이 이 땅에 오신 이유는 딱 하나예요. So there is only isa lang po ang dahilan kung bakit pumunta ang banal na Espiritu. 그리스도를 영광 돌리고. It is to glorify the Christ. 성령의 역사는 뭐냐? 역사의 결과는 우리가 그리스도를 더 깊이 알아. So ano po ba yung result sa pagkilos ng banal na Espiritu? Lalo tayong malalo natin makilala ang Kristo. 성삼위 하나님 다 하나님이신데 성령 하나님의 역할이 뭐냐? So Trinity God, lahat po sila ang isang Diyos. Pero ano ba ang tumuling ng ating banal na 자기를 Espiritu? 드러내지 않고 그리스도를 영광 He never reveals Himself
himself, kundi he only glorifies Christ. 그래서 성령님의 원하는 한탄하면서 하시는 일이 뭐냐? So ano po ba yung ginagawa ng Banal na Espiritu habang he is deep sighing? 우리 눈이 열려서 그리스도를 보게 합니다. Nais niya po pagpusta ng ating Espiritu na mata para makita natin ang Kristo. 그래서 성령 충만하게 해주셔서 우리 기도하잖아요. That is the reason why kung bakit nanalangin po tayo, Lord, please fill me with the Holy Spirit. 뭔가 이렇게 익힘이 되고 준비되고 막 특별한 사람이 되는 게 성령 충만이야. Filling of the Holy Spirit, hindi po ibig sabihin na there is something equipped in us at prepared na po tayo. 예수 그리스도가 나의 모든 것이다. 그렇게 깨닫고 그렇게 살게 되는 게 성령 충만의 결과. But realizing that Jesus Christ is everything, and with this realization kung buhay tayo, yan po ang true feeling of the Holy Spirit. 예수님이 내 삶에서 가장 크신 분이다. 그렇게 고백이 되어지는 게 성령 충만이다. Mapapabes natin na si Jesus Cristo, siya po ang solusyon sa lahat ng ating problema sa mundo, yan po ang magiging true feeling of the Holy Spirit. 예수님이 가장 커야 세상이 작아고 있고 Tapos si Jesus Cristo, siya po ang pinakadakila sa buhay natin para maliit lang ang mundo. 문제가 별거 아니구나 제대로 깨닫게 됩니다. Doon tunay na maunawa natin na wala lang pala yung mga problema. 예수님 없었을 때 내 마음에 가득 차고 있는 두려움, 불안, 염려가 사라지고 Para mawala po ang lahat ng mga fears and anxiety that filled our heart when Jesus was 내가 not there. 누구면 무엇을 위해 살아야 되는지 사명이 더 선명하고 확실하게 As we lay 진짜 down and as we sleep, lalo nilinaw ang ating mission. Ano ba yung gagawin natin sa buhay? 그래서 성령님이 이 땅에 오십니다. That is why the Holy Spirit came to this earth. 이 성령님이 역사하시는 이유입니다. Yan po ang dahilan kung bakit kumikilos po ang ating banal na Espiritu. 오늘 성령 충만 받으십니다. So I hope you will be filled with Holy Spirit today. 회당만 나면 사라지고 그리스도만 남는 최고의 축복의 시간입니다. Wala po ang ating sarili at ang mundo na ito, but we will be only filled with the Holy 그래서 Spirit 우리가 today. 성령 충만 받으면 어떻게 돼요? So ano po ang mangyayari kapag we are filled with the Holy 갑자기 Spirit? 건강해집니까? Biglang malulusog po ba 돈이 tayo? 많아져요? Biglang yayaman ba tayo? 막 지혜가 머리가 좋아가지고 하는 것마다 잘 Or 됩니까? are we getting wise or matalino na ba tayo? 그 결과 중에 한두 개 그렇게 될 수도 있고 So that might be one of the results. 그 사실 그거 우리 수고하면 Yan po ang inaasahan natin. 도대체 그게 성령 충만의 결과가 아니라 But that's not the real result of the filling of the Holy Spirit. 진짜 본질적인 게 깨달아져 Pero we will truly realize the essence. 진짜 다 사라져도 영원히 남는 거 그 가치 말고 Mahanap po natin ang true value na everything is okay kahit na wala yung mga ibang bagay. 육신을 입고 있어도 영적인 게 가장 소중한 거 깨달는 거지 At naunawan po natin na kahit meron po tayong physical na katawan, we will still value the spiritual things. 그래서 교회를 사랑하게 됩니다 That's why we start to love the church. 교회가 뭡니까? Ano po ba yung simbahan? 누가 주체예요? Sino po yung may-ari ng simbahan na ito? 사람이 제가 우리 다른 분들이 여기에 주인입니까? Yung tao or ako, yung mga ibang tao sa loob ng simbahan, sila po ba yung may-ari ng simbahan? 그러면 우리가 교회를 사랑할 수가 없어요 Kapag ganun po, sila po yung may-ari nito that we cannot love the church. 교회는 그리스도 그 자체십니다 But church, it is Christ in Himself. 그리스도가 이 땅에 우리 눈으로 보이게끔 드러난 거구나 So, dapat iisipin mo natin, ang simbahan, ito po ang binigay ng Diyos para makita natin sa mata that Christ exists. 부족하고 연약하고 문제 많은 건 그 안에 있는 사람 문제지 교회는 그리스도 그 자체시구나 Yung mga kailangan, kakulangan, yung mga problema, ito po yung nangyayari sa mga tao sa loob ng simbahan, but the church itself is 그래서 우리 perfect.